Ito isa pang umaga kasi. Para at least meron din pong tayong malalaman sa mga bagay na itinuturo sa umaga. Ang ating pong series na ito ay ano ang pagiging alagad? What is discipleship? Ang katugtong po nito, ang pagiging alagad ay parang isang athlete at sundalo kanya. Meron pong serye at ito po ang ating pag-aaralan sa Bible study sa umaga. Bago po tayo magsimula, kaya po wala kanina dahil ako po inimbita sa Phase 6 Church of Christ sa may Caloocan City. Meron po silang question na itinatanong doon. Kung yung pong teacher, hindi preacher, kung nagtuturo lang siya, hindi siya talaga mangangaral. Kung kinakailangan siyang bigyan ng support, kung teacher lang siya, hindi siya preacher. Naging kagawian nila sa Metro Manila na kapag ka nagturo siyang kapatid, kahit hindi siya preacher, pinabayaran siya. So yun ang naging question nila kasi ang naging kagawian daw nila for many years, pag may isang tumayo di sa harap at nagturo, kailangan siyang bayaran. Kahit hindi siya preacher, yun ang question nila. So yun po aking pinag-aralan kaninang umaga. Ngayon din sa last Sunday po ng Pebrero, sa may Kawayan, yun din ang question nila. In other words, matagal na nilang ginagawa, pero hindi nila, ginawa na nila bago nila pinag-aralan. So naging, kagawian na nila yon. Later on, nagkaroon ng question mark. Kaya ngayon, pinipilit nilang pag-aralan yung question na yon. So maganda na po ito pinag-aaralan. So ating pong pag-aaralan, what is discipleship? Tandaan po natin, tayo mga Kristiyano, bago tayo tinawag ng mga Kristiyano, tayo tinawag ng alagad. Dito sa Gawa, chapter 11, verse 26. Yung salitang Kristiyano, hindi kagad ginamit yun sa mga alagad ng Panginoon. Nagkaroon muna ng panahon na yung mga Gentiles ay tinanggap sa kaharian bago dumating yung bagong pangalan na yun, pangalan Kristiyano. Kaya balabasahin po natin. Sa verse 26, ng Gawa, chapter 11, at pinasimulang tawagin ang mga lagad ng mga Kristiyano simula kanya sa Antioquia. Ito po ang eksakto. Nang siya kanyang matagpuan, inanap ni Barnabas si Pablo at natagpuan sa Tarsus kung saan nakatira si Pablo. At nang siya kanyang matagpuan ay kanyang tinila sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao. At sa Antioquia, ang mga lagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano kanya. So, ang mga Kristiyano ay mga alagad ng Panginoon. So, pagka tayo Kristiyano, tayo po'y alagad ng Panginoon. Kaya kailangan po nating maunawaan kung anong ibig sabihin ng salitang alagad. Ang disciple ay galing po sa salitang Grego na mathetes. Siguro dito nanggaling sa salitang math. Mathetes, ang ibig sabihin, a learner or a pupil. Kanya. So, yung salitang pupil natin, estudyante, galing sa salitang mathetes. Yung mga Grego, yan ang ginagamit nilang salita pag tinutukoy nilang isang tao nag-aaral. Mathetes, kanya. A learner or a pupil. Sa kasalukuyang idea ng pupil, nag-aaral ka lang. May teacher, nag-aaral ka lang. Yun lang ang relationship ng teacher at saka ng pupil sa modernong panahon. Pero nung unang panahon ng biblical concept ng disciple, hindi lang yung tinuturuan kanya. Mayroon pa rin mas malalim na teacher-student relationship. Sa atin, wala namang relationship yung teacher sa estudyante niya. Basta tuturo lang siya. At yung estudyante, nag-aaral lang siya. After that, wala na. Kung ano mang ginawa ng teacher, walang pakialam yung estudyante. Hindi doon sa konsepto sa banal na kasulatan. Ang disciple sa Biblia ay isang devoted supporter. In other words, kung ano ang pinaniniwalaan ng kanyang guro, sinusuportan niya. At siya po'y sumusunod sa kanyang guro. In other words, mas malalim yung relationship sa Biblia ng isang
nagtuturo at kanyang tinuturuan kanya. So, ang disciple, hindi lang siya natututo sa mga bagay na tinuturo ng kanyang tagapagturo, pati yung kanyang sumusunod siya sa kanyang, kung ano man ginagawa ng kanyang guro. So, bisa, mas malalim yung concept ng yun. In other words, ang isang disciple sa Biblia, tinatanggap niya yung tinuturo ng kanyang tagapagturo. At sumusunod siya sa paraan ng pamumuhay ng kanyang tagapagturo kanya. So, yung modelong konsepto, mas limitado lang. Pag pumasok ka sa eskwelahan, nag-aaral ka lang, tinuturo ka ng teacher, pagkatapos wala na yun. Kung naman ginawa ng teacher, wala namang pakialam doon. Pero hindi doon sa konsepto sa Biblia. Sa Biblia, ang mga lagat ng Panginoon, for instance, hindi lang sila naniniwala sa tinuturo ng Panginoon. Sumusunod sila doon sa paraan ng pamumuhay ng ating Panginoon. So, yun ang konsepto ng disciple sa banal na kasulatan. Ito po gusto nating pag-aralan. Kaya nga, hindi lahat ng sumusunod kay Kristo ay alagad. Hindi lahat ng natututo kay Kristo ay alagad. It involves more than following Christ. Isayin na. Basta kinampa siya isa. Sa Lucas, chapter 14, verse 33. Kaya ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay hindi maaaring maging alagad ko. Kanya. In other words, pag tayo po alagad ng Panginoon, meron tayong tinatakwil. Meron tayong inihinto. Yan ang sinasabi ng Panginoon. So, meron sense of sacrifice. Meron kang inaalis kanya. Kung hindi natin naalisin yung kanya, hindi tayo magiging alagad ng Panginoon. Sa 1, chapter 8, verse 31, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga udyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo manatili sa aking salita, tunay nga kayo mga alagad ko. So, hindi lang yung naniniwala ka. Ika'y nananatili Kanya. In other words, pinaniniwalaan mo at ginagawa mo, katulad ng ginagawa ng ating Panginoon. So, makita natin, mas malalim yung konsepto ng Biblia tungkol sa pagiging alagad. Di lang naniniwala ka kanya, ikaw rin ay sumusunod sa iyong tagapagturo. Ngayon, may tinatakwil. Ang konsepto po ito, we must deny self. Ganyan. May sabihin, no? Nagagawa natin ito pag ang kalooban ng Panginoon ay mas mahalaga kaysa sa ating sarili. Sinasabi ng Panginoon yun, unless you deny yourself, kanya. Ano yun? Papalitan mo yung pangalan mo? Hindi. Abi sabi, pababayaan mo ng sarili mo? Hindi rin. Meron ka lang inaalis upang kayo makasunod sa ating Panginoon. Ang classical pong halimbawa ay si Pablo. Sa Galatians chapter 2, verse 20. Si Pablo po ay normal na tao. In other words, meron siyang pangangailangan, katulad natin. Pero pansinin po natin ang kanyang ginawa nung siya maging isang Kristiyano. Si Pablo po ay isang kaaway ng Panginoon. Siya yung tagapag-usig ng mga Kristiyano ng panahon na yon. At siya po ay sumasangayon na patayin yung mga Kristiyano. Bago siya naging Kristiyano, nung siya ay hindi pa Kristiyano. Pero nung naging Kristiyano siya, nagkaroon siya ng pagbabago kanya. Basahin natin sa Galatia, chapter 2, verse 20. Ako'y pinakong kasama ng Kristo. Pag tinatanong natin yun, hindi ito literal. Wala naman si Pablo na napako sa krus ng Panginoon. Tayo napako kasama ng Kristo sa krus nung tayo nabautismohan. Ibig sabihin, namatay ang Panginoon nung siya napako sa krus. Nung tayo nabautismohan, meron din namatay sa atin. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yun po salitang yun. Wala na bang sariling kalooban si Pablo? Meron. So, ordinaryong tao si Pablo, tulad natin. Paano ibig niya sabihin, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin? Ang sinasabi lang niya, si Kristo na susunod sa buhay ko kanya. Hindi aking personal na pagdanais o aking personal na kalooban kanya, kundi ang aking ang Panginoon. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Tama yung salin nito, nagmahal. Hindi umibig. Ano ibig sabihin ni Pablo? Kinikilala ni Pablo ang ating Panginoon ay namatay para sa kanya. Kinikilala niya.
At bilang pagpapasalamat sa kalooban na yun, ginawa ng Panginoon, ang Panginoon kanya ang nagsusunod sa akin. Kahit sa literal na paraan. Si Pablo ay hindi nag-asawa. Hindi dahil hindi siya tunay na lalaki si Pablo. Katulad ng siya ng mga lalaki sa atin ngayon. Pero sinakripisyo niya yun. Para lamang siguro makabayad siya sa kanyang ginawang pag-uusig sa mga Kristiyano nung hindi pa siya Kristiyano. Palagi na sinasabi sa Corinth, nung nagkaroon po ng isang problema sa lugar na yun, maaaring digmaan, na yung pag-aasawa ay magiging problema kanya. Ang pagnanais sa kanya ay magiging katulad kayo sa akin. Kasi huwag kayo mag-asawa kanya. Dahil sa nag-asawa ka sa panahon na yon, ay magiging malaking bigat ng responsibilidad. Kanya. Hindi sinabi sa atin kung ano yung problema na umiral sa panahon na yon sa Corinth. So, makikita ninyo, yung sinasabi ni Pablo, talagang ginawa niya. Dahil siguro sa kanyang bigat ng kanyang kasalanan sa Panginoon, na siya naging tagapag-usig ng Iglesia ng Diyos at sa mga Kristiyano. Kaya nung siya naging Kristiyano, gayon din siya kanya. Sinakripisyo niya yung isang bagay na karapatan niya alang-alang sa ating Panginoon. So literally, ginawa niyang priority ang ating Panginoon up to the extent na hindi siya nag-asawa. Hindi naman sinasabi ni Paul, bawal mag-asawa. Pribileyo na binigay sa atin ng Diyos yun. Pero sa kanya, yan ang pinili niya. Hindi ako mag-aasawa kanya alang-alang sa Panginoon. So, ang priority niya ay ang ating Panginoon. Pag sinabi natin we deny self, meron tayong gustong gawin. Dahil gusto natin maligtas, gusto natin maglingkod sa Panginoon. Pag ginagawa natin ang kanya, may mga bagay na sinasantabi natin. Yun ang ibig sabihin ng denying ourselves. Kanya. Hindi baligtad. Na kapag meron tayong ginagawa, initsipera natin ang pagibaliktad yun. Initsipera natin ang mga bagay, ilang mga bagay para makuha natin yung layunin natin na maligtas po tayo. Sa Lucas chapter 9 verse 33. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ginawang literal ito ng ibang tao. Talaga, nagpapasya sila ng krus. Hindi na sinasabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin na magpasya ng krus sa panahon nila, sa kanila, yung crucifixion, yan ang death penalty. Bago ka makarating doon sa kung saan kayo ipapako, dadala mo yung krus mo doon. Mabigat yun. Ibig sabihin, may magkabigatan ang ating responsibilidad sa Panginoon. Kailangan natin dalhin yung Kanya. At kailangan nating tangiyan ang ating sarili. Dito po ang pinanggalingan ng mga monk. Kahit sa mga Buddhist, o hindi mga monk sa mga Katoliko dati. Meron silang monk. Yan ang mga madre. Yan yung mga monk. Hindi sila nag-aasawa. Dinidinay nila ang kanilang mga sariling pagnanais. Hindi sila nag-aasawa. Hindi na sinasabi ng Panginoon. Pagka tayo naging Kristiyano, hindi natin inaalis ang pagiging normal na tao. Meron pa rin tayong pangangailangan, meron tayong responsibilidad. Pero sa gitna ng mga bagay na yon, meron lang tayong inaalis. Upang makuha natin ang ating layunin, unang-una, maging alagad ng Panginoon, eventually tayo maliligtas sa Kanya. Tingnan niyo sa Matthew chapter 10, verse 37. Ang umiibig sa Ama o sa Ina na higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi sinasabi ng Panginoon na pag naging Kristiyano ka, pabayaan mo na yung magulang mo. Hindi sinasabi yun. Utos sa mga Kristiyano yun. Na igalang natin ang ating mga ama at ina. Yung salitang igalang, hindi lang respect ang sinasabi doon. Yung salitang igalang, ibigay natin kanyang pangangailangan ng ating mga magulang. Hindi sinasabi doon. Utos ng Panginoon yun. So hindi yan ang ibig niya sabihin. Ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae na higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasya ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Mabigat na pananalita ito. Ang sinasabi lang ng Panginoon, kahit kanya pinakamahalagang relasyon mo sa buhay mo ngayon, kapag kaya na nagiging balakid upang kayo maglingkod sa akin, tanggal mo kanya. Ang Panginoon pa rin ang mas mahalaga kaysa sa kanila kanya.
Diyan makita natin ang priority natin, sinasabi ng Panginoon, ako pinakamahalaga kanya. Yung ibang mga bagay, ako pa rin ang mahalaga kanya. Yun ang sinasabi niya. So, hindi ganun ang inyong pagtingin sa akin, hindi kayo karapat-dapat sa akin kanya. Kaya nga nangangailangan niya ng sakripisyo, nagpapasya ng kanyang krus kanya eh. So, yun ay nagpapakilala ng sense of sacrifice sa ating paglilingkod sa kanya. Kung hindi natin gagawin yan, sabi niya, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Yun ang deny self. Alam niyo, sa ating mga sarili, meron tayong mga desire, meron tayong mga kagustuhan, etc. Kung yung mga bagay ay balakid kanya, alisin mo yan. Para kayo maging alagad sa akin, sabi ng Panginoon. Yun ang sinasabi niya sa denying ourselves, ang sinasabi niya. So, ang unang requirement ng discipleship, inaalis natin sa ating mga puso ang anumang bagay o sino man na nagiging balakid sa ating pagsunod sa Panginoon. Ganyan. So, walang sino man o anumang mga bagay ang maging balakid sa gitna natin at ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kasama ng sarili natin. Kung mayroon mga bagay na hindi maganda na ginagalis, siguro ganyan. Di ba meron tayong mababasa na very extreme? Kung ang mata mo kanya, magiging dahilan para mag-agugudukutin mo kanya eh. Sinasabi mo ng Panginoon, dudukutin mata mo, hindi. Ang ibig lang sabihin, kung ang mata ang dahilan mo para magkasala ka, kontrolin mo yung sarili mo kanya. Kung ang kamay mo magiging dahilan para magkasala, kontrolin mo kanya. Alisin mo yung balakid, yun ang sinasabi ng Panginoon. So yung unang requirement ng discipleship yun. Inaalis natin ng mga bagay na magiging balakid sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi niya sinasabi, huwag ka na magtrabaho. Hindi niya sinasabi yun. Huwag mo na yung mahalin ng magulang. Hindi niya sinasabi yun. Actually, obligasyon natin yun. Pero binabalance natin in a sense na hindi magiging balakid ang anumang bagay para tayo hindi maglingkod sa ating Panginoon. So yun yung sinasabi niya sa atin bilang kanyang mga alagad. So you must be willing to suffer for Christ. Yung carrying cross. Hindi naman literal magdadala tayo ng cross. Hindi na sinasabi niya. Ginagawa ng literal every Holy Week, nagdadala ng cross. Hindi na sinasabi ng Panginoon. O kaya maglagay tayo ng cross sa ating dibdib, o kaya maglagay tayo ng crucifix sa dibdib. Hindi na sinasabi niya. Kundi makikita natin, sa panahon ng ating Panginoon, ang krus, iyan lang death penalty. Iyan ang instrument ng suffering and death sa mga nagkasala sa pamahalaan. So pag sinabing, dalhin mo ang krus mo, ano yung sabihin, no? You're willing to suffer alang-alang sa ating Panginoon. You're willing to die para sa ating Panginoon. Tingnan niyo sa Apocalypse. Ang mga alagad sa panahon na yon, namatay sila. Dahil sa kailang pananampalataya. Sila yung mga alagad. Doon sa chapter 11 o chapter 12, sinukat nila ang templo ng Diyos, kanya. Sinukat nila. At sakto kayo, kanya. Nasukatin yung hari sa panahon ni Daniel, sinutin ng bangka, ngunit kulang, kanya. Yung kulang ka, sabi niya doon sa hari yun. Pero yung mga Kristiyano sa panahon ng Apocalypse, sakto yung pananampalataya nila. Kaya kahit sa gitna ng kailangan silang mamatay, they were willing to die, kanya. O sa panahon natin, wala namang gano'n. Wala nang klaseng pag-busing at pinapatay tayo dahil tayo mga Kristiyano. Pero pa rin sense of suffering pag tayo Kristiyano. Swerte nga tayo. Hindi na tayo sinasaktan. Wala nang pumapatay sa atin. Pero meron pa rin sense na may mga suffering pa rin tayo mararanasan kung tayo po ay maging mga Kristiyano. Tingnan nyo. Ang ating Panginoon, bago siya mamatay, sinabi niya ako ay dadaras ng pag-uusik at ako'y mamamatay. Ganyan. At yung kanyang mga alagad, sabi niya sa kanya, sumunod kayo sa akin, gawin din niyo yung kanya. Kaya ay kanyang mga apostol, ganoon din ang nangyari sa kanila, maliban kay Apostle John. Sila'y pinatay dahil sila'y mga apostol ng Panginoon. Kanya. So sa panahon natin, wala namang gano'n. Pero in a certain extent, naranasan pa rin natin yun. Sa Lucas chapter 9 verse 23, at sinabi niya sa lahat, kung sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasya ng kanyang krus araw-araw sumunod sa akin. Sapagkat ang sino man nagnanais na ligtas sa kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ano yung buhay doon?
Dalawang klase po yung pinag-uusapan dito eh. Parang play of words. Sabi niya, kung ang physical mong buhay, ang niligtas mo, eventually mawawala sa iyang kanya. Pero kasi naman kayo mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay maliligtas niya ito kanya. In other words, kung willing tayo ng sakripisyo, magkakaroon tayo buwan na wala hanggan. Yun na sinasabi ng Panginoon. So, paano yung practical na application niya? Simple lang. Lahat ng pagkakataon na tayo maglingkod sa Panginoon, gagamitin natin yun. Hindi tayo minimalist. Na ito lang ang pinakakaunting gagawin natin para ka maligtas. Hindi ganoon. Lahat ng pagkakataon na tayo maglilingkod ay kailangan natin gawin. Yan ang sinasabi ng Panginoon. So, unless you're willing na maging katulad ng Panginoon at magtiis ng pag-uusig na kasama ng pagiging Kristiyano, hindi tayo pwede maging alagad ng Panginoon. Okay? Dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig kanya. Iba-ibang klase, pinagtatawanan ka. Pinagtatawanan tayo. Nung ako minsan, malimbawa kay lalaki, at hindi ka umiinom, at sumangkal pa, pinagtatawanan ka nila. Anong klaseng tao yung kanya? Yun ay isang simpleng payak na halimbawa ng pag-uusig. Kasi di natin nakarinig tayo inuusig ng mga taong hindi natin pananampalataya. Minsan pinagtatawanan tayo. Minsan, pag tinanong ka, ano ba nangyari sa'yo? Ano ganito eh? Bakit na naging ganyan? Kanina. Dahil hindi natin katulad ang isang libutan. Ganyan. So, yung step ng ginawa ng Panginoon, sinasabi we must be willing to follow those steps. Ngayon, we must learn from Christ. Follow me. Yung salitang learning at saka knowing, sila ay magkahalintulad, pero hindi sila pareho. Maraming mga tao na maraming alam, pero hindi sila marunong. Halimbawa ako, marami kong alam, pero hindi ako marunong gumawa ng ganito. Hindi ako marunong, no. Pero marami kong alam. Minsan alam mong gumawa theoretical ng isang bagay, pero hindi mo kaya gawin siya actual, so hindi ka marunong. Alam mo lang, pero hindi ka marunong. Pag tinuro ka mag-drive, pero hindi ka natuto mag-maneho, hindi ka marunong. Alam mo lang yung konsepto ng pagdadrive, pero hindi ka natuto. So sinabing, learn from me, abig siya sundin natin kanyang katuruan. Sa John chapter 8 verse 21, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mahudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo mananatili sa aking salita, tunay nga kayo mga lagad ko. Hindi lang yung manatili mong pinaniniwalaan, ibig sabihin niya. Kundi ginagawa mo Kanya, yung mga bagay na aking sinasabi. Kaya sinabi natin kanina, ang konsepto ng alagad sa Biblia, mas malalim. Sumusunod tayo doon sa nagtuturo sa atin, pati ang kanyang pamumuhay kanya. Tingnan po ninyo. Sa Matthew 28 verse 19. Kaya sa paghahayo ninyo, gawin niyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Tingnan niyo ang extent ng pagsunod. Sundin ang lahat ng mga bagay na inutos sa inyo. So pag naging alagad tayo ng Panginoon, susundin natin ang lahat ng mga bagay na inutos niya sa atin. At narito ko sa mga kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So yung challenge sa atin yun. Sa atin lahat, walang pinagkakaiba. Kaya makakaral ka o hindi ka makakaral. Pero tutulan sa atin yan. Kailangan tayong sumunod sa lahat ng mga bagay na inutos niya sa atin. Kaya in general, pagkamat may mga tinatawag na mga ngaral, pero in general, lahat ng mga Kristiyano, meron silang obligasyon na ipangaral mong Ebanghelyo kung may sa iyo pagkakataon ganyan. Iba lang yung mangaral. Ang mangaral, obligasyon niya yun eh. Day in, day out, trabaho niya yun. Pero may mga Kristiyano na hindi mangaral, meron pa rin tayong obligasyon ganyan. Alam bang inutos sa mga apostol? Gawin niya malagad ng mga basa ganyan. So in a sense, ganun din ang mga Kristiyano kung meron tayong pagkakataon. Kasi yung ordinaryo Kristiyano, hindi naman katulad ng mga ngaral. Yung mga ngaral, yung trabaho niya yun eh. So day in, day out, ginagawa niya yun. Pero yung mga Kristiyano, kung sa kanilang pagkakataon ganyan. So tingnan niyo yung extent ng pagsunod natin sa ating Panginoon sa lahat ng mga bagay na itinuro niya sa atin ganyan.
Ito pong yoke. Noong unang panahon, hindi ko maintindihan yan. Yoke, kanya na yung yoke. Noong nagbasa pa ako ng Biblia, doon ko lang naintindihan. Sa Pilipinas, dahil pobre lang ang ating bansa, isang baka lang, isang kalabaw. Na nakikita natin. Pero sa mga bansa na may mayaman, 2, 3 yan. Tapos, parang naugnay sila ng yoke. Kung saan pupunta yung isa, pupunta rin sila lahat dahil sila yung control nila eh. Ngayon, ang yoke ng ating Panginoon, yung isa yung Panginoon, yung isa ikaw. Nakaunay ka sa Panginoon eh. Yung yoke. Para tayo naalin tulad sa isang kalabaw o isang baka. Sabi niya, "Come unto me, and all ye that labor and are heavy laden, and I'll give you rest." Itong rest po dito, hindi physical rest. Alam niyo kung kailan tayo magpapahinga sa ating mga physical obligation? Pag namatay ka, wala ka ng physical na pagod, no? Pero ang rest dito, hindi physical rest. Dahil kahit Kristiyano, mapapagod ko pa rin physical eh. Anong rest yung sinasabi niya rito? Spiritual rest. Pagdating ng Panginoon, panahon na tayong stress ng mga bagay, dadalhin tayo sa langit. Literally, magpapahinga ka. Katulad ng pagpapahinga ng Panginoon, ng Diyos, na huminto na siya sa paglalala. Take my yoke. So, yan ang yoke. So, merong yoke ang Panginoon na dinala niya hanggang sa kamatayan kanya, kasama natin ang Panginoon dun sa yoke na yun. Take my yoke upon you and learn of me. So, ito, salitang learn, mas malalim yan sa know. Sabi, matuto kayo sa akin. Ganyan. Bakit? Ano bang pinakilala ng Panginoon? For I am meek and lowly in heart. So yung salitang meek, wala siyang literal, yung salitang Grego ng meek, wala siyang literal equivalent sa English. Sabi niya, maamo, oo, pero hindi yun ang meek. Pagka naisip natin ang salitang meek, iniisip natin yung mga hayop tulad ng aso na may ngipin. Kaya kang kagatin ng aso mo, may ngipin yun eh. No, ako matagal ng panahon kami nagtuturo sa La Paz doon, kasama ko si Brother Tomas. Pumunta kami sa isang lugar, sa La Paz, na may malaking aso. Ang laki ng aso. So tinanong ko yung may-ari, nangangat mo yung aso mo ka ako. May ngipin, ganyan. May ngipin, ganyan. So pwede makagat yan, pero wala pa akong nakita na kagat niya, ganyan. Ang ibig niya sabihin, kung sinasabi mo, pwede kanya kagatin, pwede kanya. May ngipin yan, ganyan. Pero pag meron tayong aso, meron tayong pusa, bakit di tayo kinakagat? Dahil sila nagpapailalim sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng meek. Nagpapailalim tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, kasama dun sa pagpapakumbaba. Ang ating Panginoon, meron siyang pagpapakumbaba, kaya nagawa niya magpailalim sa kapangyarihan ng kanyang amahan niya. So anong sinasabi ng Panginoon? Magaya kayo sa akin. Ako'y sumunod sa aking ama hanggang sa kamatayan, ganyan. So take my yoke, ganyan. At kayo magpakumbaba katulad ng aking ginawa. And ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light, ganyan. Alam nyo, mabigat naman ba Kristiyano? Totoo yun. Pero bakit naging easy at light? Dahil ginawa na ng Panginoon mabigat para sa atin. Dapat tayo namatay para sa ating mga kasalanan. Siya namatay para sa ating ganyan. So, hinihingi niya sa atin ay bahagi lamang ng kanyang ginawa. At magkakaroon tayo ng rest sa ating mga kaluluwa. Alam niyo ito yung lumang King James. Ayaw nilang basahin ito, pero actually, grammatically mas madali. Yung salitang ye, yan ang plural nominative form ng you. Kung pag ye, marami yun. Pero pagka singular, thou, kanina. So mas madali siya. Ayaw nila dahil maraming kailangan pang pag-aralan. Sinimple lang nila. Sa English natin, you lahat, kaya plural, kaya singular. So makikita natin, yun ang ibig niya sabihin, for I am meek and lowly in heart. Kanya. Sumunod kayo sa aking ginawa, magpailalim kayo sa kapangyarihan ng aking ama kanya. At kayo magpakumbaba at bibigyan ko kayo ng kapahingahan kanya sa aking sa inyong mga kaluluwa kanya. Lucas 6:46.
Nasabi ito ng ating Panginoon, obviously, hindi siya natutuwa. Marami mga tao sa panahon ng Panginoon, tinatawag sa Panginoon. Alam niyo sabihin ng Panginoon ay Master. Literal, bakit niya pa tinatawag Master, Master? Hindi naman yung ginagawa sinasabi ko kanya. Kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at kailangan nating tanggapin. Dahil nung siya'y pinakilala, doon sa Acts chapter 2 verse 36, sinabi ng Apostle Peter, at ginawang Panginoon at Kristo itong si Jesus na niya pinaksak. So si Panginoon. In other words, siya lang ang susundin natin. Upang tayo maligtas ang ating Panginoon. So kung tatanggapin natin ng Panginoon bilang Panginoon, kailangan natin gawin ang sinasabi niya. Baligtad ang ginagawa lang sa kalimutan. Ang ginagawa nila ay mga bagay na hindi sinasabi ng Panginoon. Ang limitation ng ating pagsunod ay doon lamang sa sinasabi ng ating Panginoon. So pag alam natin ang sinasabi ng Panginoon at tinatanggap natin sa Panginoon, kailangan natin gawin yung ipinag-uutos siya sa atin. Kung tayo mga alagad, kailangan tayo magbunga. Once upon a time, hindi ko alam ni Jillian, once upon a time, meron kami mangga sa likod ng bahay namin. Mangga. Kahit kailan, hindi sila nagbunga. Eh, nung ginawa lang, hindi sinalis. Nag-occupy lang siya ng space, tapos pinawalis mo pa yung dahon niya araw-araw. Wala naman siyang panginabang, hindi siya nagbubunga. So pagka nagkaroon tayo ng halaman, dito sa picture natin, grapes, ang expectation ng magsasaka, mamumunga siya. Hindi lang mamumunga siya ng maayos. Pag ang bunga ng grapes ay maasim, papatay rin yan. Hindi tayo minom ng alak, pero pag nanonood ka sa National Geographic, ang lasa ng grapes ay depende sa lupa na kung siya nakatanim. Kaya may mga particular na lasa, yung mga grapes, halimbawa sa Italy, o sa France, o sa US. Hindi sila pare-pareho. Depende sa lupa na kung saan sila itinanim at doon sa klima. Pero kung hindi nagbubunga yung grapes, kahit ano pang klaseng grape, papatayin niya, ganyan. So tayo nahalin tulad sa isang halaman na kinakailangan ay magbunga niya. Tingnan nyo, bago magbunga ang grapes, ano muna mangyayari? Lalaki muna siya sa sarili niya. Magiging mature muna bilang grapevine. At pagka naging mature na siya, mamumulaklak na yan. Pag nakaipon na siya ng glucose, acting ginagawa nila magpuproduce siya ng grapes. Ngayon, pagka nag-produce ng grapes siya, pagkatapos magbunga, pinuprune nila yan. Para sa susunod na pagkakaroon ng bunga, mas marami pang bunga yan, ganyan. Di ba ganun din ang Panginoon? Pag tayo ay nagbubunga tayo mga alagad, meron nangyayari sa atin na nagiging tapat. Dito po sa John chapter 15 verse 8, my Father is glorified by this, that you bear much fruit, ganyan. And so prove to be my disciples. By necessary inference, pag di tayo nagbunga, hindi tayo alagad. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ginagamit ko lang po yung New American Standard Bible, 1995. Ito rin po isang magandang salin ng Biblia. Ang ginagamit yung King James. Pero maganda rin yan. May mga talata na mas maganda itong Bibliang ito. So, para mapatunayan natin tayo mga alagad, kailangan tayo magbunga. So, hindi tayo nagbubunga, ano mangyayari sa atin? Tatanggalin tayo dadalhin sa susunugin, ganyan. Okay lang, kailangan tayo magkaroon ng bunga. Ulitin po natin. Sa John 15 verse 4, para tayo magbubunga. Ang sanga na nakalagay isa ng mga halaman, kailangan nakadikit siya doon sa punong kahoy. Dahil pag tinapas mo yan, paputol, mamamatay siya ng iyo. So in other words, yung kanyang kapasidad na magbunga, ay kung siya'y nakaunay pa rin sa punong kahoy, ganyan. So dito sa John 15 verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, maliban nakakabit sa puno, gaya din naman kayo, maliban kayo manatili sa akin, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Hindi ito literal. Ito yung tinatawag na metaphor, ano po? Hindi naman sa puno ng ubas, hindi rin tayo mga sanga. Ang metaphor, wala siyang salitang sinasabing katulad niyo kung hindi. Tinasabi niya, ako'y puno ng ubas, pero hindi naman siya puno ng ubas. In other words, meron siyang
tinuturo sa puno ng ubas na totoo na sinasabi niya. Ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo walay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung sino man na hindi manatili sa akin, siya'y tatapon katulad ng sanga at matutuyo at siya'y titipunin at ihagi sa apoy at masusunog. Yung salitang Christian, kanya. Meron di ba may Christ? Pag inalis mo si Christ, I-A-N ang matitira. Ano yung ibig sabihin? I am nothing, kanya. Without Christ, I am nothing, kanya. So, hindi tayo nakabit sa ating Panginoon, nananatili tayo, tapat tayo sa kanyang mga salita at ating ginagawa kanya, tayo magbubunga kanya. Siyempre, kailangan magbunga ka muna sa iyong sarili mo. Katulad ng grapevine, kailangan mo na siyang lumaki at maging malusog bilang punong ng ubas bago siya magkaroon ng kapasidad na magbunga. So, in other words, kailangan tayo maging mature. Ang sinasabi ng Panginoon para tayo magkaroon ng bunga. So, ito po isang effort. Hindi ito basta para-para na ginagawa natin. Meron tayong consistent effort na tayo magbunga kanya. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. So, ano mangyayari pag hindi ka nagbunga? Puputulin ka at susunugin ka kanya. Yun po ay metaphor ng impyerno. Kaya kung tayo Kristiyano, kailangan tayong magbunga. Tayo lahat, wala pa exception po yun. At ito is steady na paglago. Kasi kung kayo estudyante, kailangan din steady yung paglago sa iyong kaalaman. Hindi ka on and off. Kung minsan nag-aaral, kung minsan hindi ka nag-aaral. Walang mangyayari sa'yo pagka gano'n. Pag nag-aaral ka, consistent ka. Doon sa ginagawa mo. Ganon din po sa ating paglago. Sa 2 Peter chapter 1 verse 5, makikita natin yung proseso ng paglago. Meron step 1, step 2, step 3, hanggang makarating ka to spiritual maturity kanya. Sign natin. At dahil dito, gawin ninyo. Ano ibig sabihin ng gawin? Yun ay utos. Diba? Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. So, meron tayong effort. Natustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Doon sa English, add to your faith. Ganyan. Nung tayo naging Kristiyano, meron na tayong panimulang pananampalataya. Kaya ka sumunod eh. Kaya tayo sumampalataya, nagsisi, ipinayag natin ang ating pananampalataya. Tinabutismuan. Meron ka ng pananampalataya. Yun ang simula ng iyong pananampalataya. Makakaya, tustusan ninyo ang pananampalataya ng kabutihan. Doon sa English, virtue. At ang kabutihan ng kaalaman. So, meron ka ng paunang kaalaman, pero kailangan pa rin dagdagan na ngayong kaalaman. Kanya. At ang kaalaman, habang ito'y lumalago, ay nagtuturo sa iyo ng pagpipigil. Kanya. Pero yung mahalaga ito kasi ang pagkawalan ng pagpipigil, alam natin, naranasan na nating lahat yan, ay nagdudulot ng pagkakasala. Pag hindi mo napigilan ng iyong bahagi ng iyong katawan, magkakasala ka sa Diyos. Pag hindi mo napigilan ang takbo ng iyong kaisipan, magkakasala ka rin sa Diyos. Kanya. Pag ikay nagpipigil, ikay natututo ng pagtitiis. Kaya hindi ka makapagtitiis kung hindi ka marunong magpigil. Alam niyo na, lahat tayo naranasan natin yan. Lahat sa panatay, lahat tayo po ay naghihirap sa buhay. So, anong ginagawa mo? Kahit may gusto kang kainin, pinipigilan mo sarili mo, wala kang pambili. Sa katagalan ng pagpipigil, ikay nakapagtiis. Wala akong makakain, so ako'y magtitiis ha, kung ano makakain ko. Alam niyo, binibigay ng pagtitiis. Ito'y nagpapatibay ng ating sa pananampalataya, ng iyong pananampalataya. Kung ikaw naman sa ordinaryong buhay, ikay nagiging mas matatag sa buhay mo. Comparatively, yung mga bata ngayon at yung mga bata noon magkaiba. Yung mga henerasyon namin ay pulong-pulo ng pagtitiis. Wala kang bagong damit, wala kang bagong sapatos, wala kang makain. Literally, wala kang makain. Ang pagkain nun, 3 times a day. Breakfast, lunch, supper. Pag gusto mo magkaroon ng 5 extra, kailangan pa matulog. Pag hindi ka natulog, wala kang merienda. Ano yun? Pagpipigil at pagtitiis. Ano nangyari sa mga batang yun? Yung mga batang yun na walang pera sa buhay, sila nakapag-aral. Dahil sa kailang pagtitiis.
So sila yung mas matatag sa kanilang paninindigan kasi nagtiis sila eh. Yung kawalan ng pagtitiis ay nagbibigay sa atin ng kahinaan. Madali ka ma-stress sa konting problema. Bakit? Hindi ka nagtiis. Hindi mo naranasin magpigil ng kawalan. Kaya yung mga naunang generasyon, comparatively speaking, sila yung mapagtiis. Kaya makita naman niyo ang naging nangyari sa kanila. Kami sa pamilya natin, di man may mayaman. Noong ako po high school, mag-graduate na ako, nakikipag-away pa ako sa nanay ko. Gusto ko mag-asa Maynila. Hindi natin kaya, wala akong pera, sabi nila. Wala akong magagawa. Siyempre, hindi nila kaya yun. Nalang naman kayaan nila, hindi nila makaya. So, gagawa ka ng paraan. Gagawa ka ng paraan. So, doon ang pagiging matatag sa iyong paninindigan kanya. At ang pagtitiis sa pagiging mga Diyos. Nagkabanalan po ay pamumuhay na iwalay sa pagkakasala kanya. So, pagiging nakapagpipigil at pagtitiis, nagiging mas matatag na kanya. At ang pagiging matatag ang mga Diyos ng pagmamahal sa kapatid kanya. So, if ganyan magkakaroon ka ng capability na mahalin mo yung kapatid mo at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig, yun ay maling salin, ay pagmamahal sa pagmamahal. Yun ang pinakamataas ang taas kanya ng pagmamahal. Bakit? Nagsakripisyo ka na eh. So, you can sacrifice para sa iyong kapatid kanya. Hindi kayo makapag-sacrifice sa iyong paglilingkod sa Diyos. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, tingnan niyo salita. Wala lang sa atin, kundi dumarami kanya. Hindi kayo magiging walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang sinasabi niya, mayroong proseso. May steady process para makaabot tayo sa pagiging alagad ng ating Panginoon. Hindi siya sa atin sa oras na ito. Kahit si Pablo, sinabi niya, hindi siya sinasabi, inaring ganap ko na kanya, hindi. Kung yung ginagawa ko kanya, kung yung nagpapatuloy, at hindi na ako lumingon sa pinanggalingan ko kanya, dahil ang gusto natin, makarating tayo sa langit. So, merong proseso yon na magpatuloy tayo sa ating paglago at tayo sa magana sa mabuting gawa. So, mabuting gawa, kaya actually ito ay mas malawak. Isa na tumutulong sa ating nangangailangan. Ang good deeds, ito yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, siyempre kasama na yung pagtulong niya. Siyempre sa 2:10, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa. Tayo ang pinakamahusay na gawa. Bakit? Nung unang nilalang ng Diyos ang tao, nagkasala siya. Ang intensyon ng Diyos, tayo pinakamahusay na gawa, higit sa lahat ng kanyang ginawa, nasira dahil sa kasalanan kanya. Ngayon nung tayo namatay ang Panginoon at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, tayo ngayon ay walang sala sa harapan ng Diyos. So tayo pinakamahusay na gawa kanya. Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang sa nating lakaran ngayon. Actually, sa panahon na ito, pag may namamalimos, hindi mo alam kung pwede mo siyang tulungan o hindi. So, ang tinutulungan natin ay yung alam natin kailangan natin tulungan. At alam natin talaga ang kailangan. Hindi lahat ng namamalimos, tutulungan mo. Minsan, tinutulungan mo lang sila tayo hindi paganda. Pero ito sinabing mabubuting gawa. Ang ibig sabihin sa lahat ng pagkakataon ay ginagawa natin kalooban ng Diyos. Kasama na po yung pagtulong sa sinumang nangangailangan. So, sa mga ibinigay sa atin ng Panginoon, alam niyo itong talents, dito sa parable na ito, hindi tumutukoy sa abilidad. Hindi. Ito'y tumutukoy sa pera. Pinagkatiwala ng Panginoon sa talinhagan ito ng pera ang kanyang mga lagad. Yung isa 5, yung isa 2, yung isa. Kaya kung gusto niya basahin natin. Pero mapahaba kasi. Dito sa talents, binigay ng Panginoon, malis eh. Pinagkatiwalaan yung isa ng 5, yung isa 2, yung isa. Anong inaasahan niya? Yung 5, nagbunga ng 5, so 10 na. Yung 2, nagbunga ng 4, 2, so ng 4 na. Yung isa, tinago niya. Wala siyang ginawa. Anong nangyari? Pinarusahan siya ng Panginoon. So, ibig sabihin, mga pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos, gamitin natin para tayo sa pagsunod at mabubuting gawa.
Kailangan nating mahalin ang ating mga kapatid. Mahirap pong gawin ito, kung sa totoo lang. Pero kailangan natin gawin. So John 13 verse 34, A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. Yung bang Panginoon, gusto ba niya lahat ng mga tao? Hindi. Sa kabaligtaran, galit siya sa atin dahil tayo mga makasalanan. So sa ating mga kapatid, at ito'y challenge sa ating lahat, kahit sa akin. May mga kapatid na ayaw natin. Maraming dahilan dahil sa mga bagay na ginagawa nila o dahil sa kayo ng pag-uugali na dapat nilang alisin. Pero despite sa gano'n, kailangan silang mahalin. Kailangan nating gawin ang gawa ng ating responsibility. Kung pagsasabi mo, kailangan mo sa pagsabihan. Kasama yun sa pagmamahal. Gawin mo mabuti sa Kanya, kasama rin yung Kanya. Ang Panginoon, sakripisyo na namatay siya para sa atin, kailangan din natin gawin sa isa't isa Kanya. By this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Meron tayong pagmamahal sa isa't isa, sinasabi ng Panginoon. Tingnan po natin. Sa loob po ng iglesia, gumagawa tayo lahat pagkasama. Kahit ang ating pagsamba na ginagawa natin ngayon, yung mismong presence po natin ay nakakatulong sa isa't isa. Dahil nakikita natin, meron tayong kasamang mga katulad na naglilingkod sa Panginoon. Kung wala ka at hindi ka sumasamba, wala ka na itutulong. Dito sa Hebrews 10:25, na huwag nating pabayaan gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ng loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita, napapalapit ng araw. Yung araw na sinasabi rito ay yung destruction of Jerusalem. Nang isulat po ang aklat ng Hebreo, nakatayo po yung templo sa Jerusalem. Darating ang panahon na gigibayin ang templo sa Jerusalem, ang sinasabi sa Matthew 24, magkakaroon malaking kapagatian sa panahon na yun, kanya. So yung mga Kristiyano, dahil darating yung dakilang pag-uusig na yun, kailangan lumakas ang kailang pananampalataya kanya. So sa inyong pagtitipon na ginagawa niya sa rito, pinapalakas ng bawat isa, akisan sa kanya. Babasahin po natin yung unang talata. Sa verse 24, magiging mas maliwalag sa atin talatang ito. Ito po mababasa natin sa verse 24 kanya. At ating isa alang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pagmamahal at sa mabubuting gawa. Alam po ba niyo yung steer? Pag sinistir natin ng isang solusyon, halimbawa kape, mayroong sugar yun, may kape at may tubig. Pag hindi mo siya in-steer, hindi maging kape yun. So yung pag-steer mo, tumutulong na maging kape yun. So ganoon din sa atin. In-steer natin ang isa't isa para tayo lalong tumibay sa ating pananampalataya. Ito yung nagagawa natin, nandito tayo. Kahit nandito ka lang, yun ay pagpapalakas ng loob sa isa't isa. Dito po si Ephesians 4:2. Ito, dalawang babae po ito. Ang isa, pangalan na Euodias, at yung isa ay Syntyche. Hindi sila magkasundo. Hindi sinabi, hindi sila magkasundo, pero tingnan niyo pang-usap. Nakikiusap ako kina Euodias at Syntyche na magkaisa sila sa pag-iisip sa Panginoon. Bakit? Hindi sila magkaisa. Pero pareho sila naglilingkod. Oo, nakikiusap din naman ako sa iyo na tapat na katuwang sa pasanin na inyong tulungan ng mga babaeng ito sapagkat sila nagpagaan na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman si Clemente at ang ibang aking mga kamagagawa na kailang pangalan ay nasa latang buhay, kanya. So sila'y tumutulong sa amin, kanya. Pero sila magkaisa. Sabi niya, tulungan niyo ang mga babaeng ito, kanya. So, mayroong conflict sa loob ng iglesia, hindi natin matatanggal nyo. Kaya kailangan nating alisin nyo, sabi niya, para tayo ay patuloy na maglingkod sa isa't isa. May mga bagay na nagiging dahilan para pag mawala yung kapayapaan pagkakaisa sa loob ng kongregasyon. Pero sinasabi sa atin, ang paglaban dyan ay ang pagmamahal natin sa isa't isa. Kahit sa akin, challenge ito, kahit sa atin lahat. Huwag nating pairanin ang ating damdamin kung ayaw nating kapatid.
Baka nagkakasala tayo pagkagano kasi sabi niya, kailangan natin ilagak ng pagmamahalan. Sa Colossians 3:14, but above all these things, put on love, which is the bond of perfection. May mga kapatid na nagkakamali. Sama tayo lahat to. Siya nagkamali talaga isang kapatid. Kung ipakikita niya siya nagsisi at nagbago, kailangan na siyang tanggapin. Yun ang sinasabi rito ng pagkakaroon po natin ng pagkakaisa sa loob ng kongregasyon. At tayo po ay magkaroon ng commitment na sumunod sa ating Panginoon. Alam niyo yung mga tupa. Ang mga tupa, kung inisip nyo sila pinakamatalin ng hayop, hindi. Sila hindi pinakamarunong. Pag nawala yung kailang shepherd, hindi nila kung ano gagawin nila. Pero yun ay isang nagiging virtue sa ating mga Kristiyano. In other words, hindi tayo nagtitiwala sa ating sariling kaisipan. Tayo nagtitiwala sa ating pastor na walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung saan sa pupunta, doon din tayo pupunta. Yung tupa, hindi sila nag-iisip. Kung saan pupunta yung pastor, doon sila pupunta. Ganun lang narawan natin. In other words, sumusunod tayo sa Panginoon. Ulitin lang po natin, Luke chapter 9, verse 23. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Alam niyo yung challenge doon sa mga naging unang apostol ng Panginoon, iniwan talaga nila yung mga pamilya nila. At least doon sa loob ng panahon na yun na sila ay kasama ng Panginoon. At sila sumunod sa ating Panginoon. So sabi nito, daily na tayo sumusunod sa Panginoon. Ngayon, you have to count the cost. Kapag tayo naging alagad. Walang bayad ng kaligtasan, totoo yun. Walang bayad yun. Pero mayroong cost ng pagiging disciple. Dito sa Luke chapter 14, verse 28. For which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it. Tayo rin ganun. Tinitignan natin yung cost ng pagiging alagad. Kinukompute natin yun. Kailangan tayo makatapos. Yung sinasabi ng Panginoon. Kung nagpagawa ka ng bahay, wala ka sapat na pera, hindi ano nangyari sa bahay mo. Kaya kung nagsimula ka, ibig sabihin tapusin mo kanya. Merong cost ng pagiging alagad ng ating Panginoon. Pag tayo po ay nag-decide, masusunod sa Panginoon, hindi na tayo titingin sa pinanggalingan natin. Titingin na lang tayo sa pupuntahan natin na wala yung kundi ang langit. Kanya. Si Pablo yung sinabi niya sa Pilipos na aking ginagawa kanya. Ang tinitingnan ko ay nasa harap, hindi nasa likod kanya. Dito naman po sa Lucas chapter 9 verse 62. But Jesus said to him, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Nakatingin tayo sa langit. Nakakita na kayo ng yung mga kabataan ngayon, hindi na nila alam yung mga magsasakay. Kasi halos wala nang sinasaka kayo sa ating kapaligiran. Nung kami lumalaki, doon sa tabi namin, mayroong farm ng sugar cane. So pagkatapos na yung harvest, ang gagawin ng farmer, lilinisin niya yun. Aalisin niya lahat yung mga natira doon. Hindi siya tumitingin sa likod, palagi siya tumitingin sa harap. Yan ang sinasabing larawan dito ng Panginoon. Nakatingin tayo sa langit, tapos doon lang tayo nakatingin. Huwag ka nang tumingin sa yung pinanggalingan dahil pag tumingin ka sa pinanggalingan, hindi mo makikita sa harap kanya. Hindi ka makapagpapatuloy sa ating layunin na tayo maligtas. So, conclusion. Kaya pinalaki ko na yan kasi pag nakita natin yung conclusion, at least nasisiyahan ka na eh. Tapos na nga niya. Ito palagi kong sinasabi sa inyo. Pag ako nakikinig, nilalabanan ko yung antok. Yun ang problema ng nagsasalita. Ang nagsasalita, minsan hindi siya marunong makinig. Kasi palagi siya nagsasalita. Pag may ibang nagsasalita, nilalabanan mo yung antok mo. Habang may nagsasalita. Ang problema, pagkatapos ng nagsalita, dapat sana tuloy mo yung antok mo, di ba? Pagtapos siya nagsasalita, hindi ka naman inaantok. Sa lahat na pinuntahan ko, lalo na pag isang araw ang pag-aaral, yan ang pinangamabigat
na challenge. Paano ka manatiling nakagising sa loob ng isang araw para makinig ka? Pahabang na yung nagsasalita, inaantok ka eh. Lalo pagkatapos ng lunch, inaantok ka. Pagka natapos naman yung nagsasalita, hindi ka naman inaantok. Yun ang problema ng business sa pakikinig. Ngayon, kung tayo po ay gusto natin maging alagad ng Panginoon, kailangan gawin natin ito sa kondisyon ng Panginoon, hindi sa atin. Kung natin bigyan ng kondisyon ng Panginoon, siya nagbibigay ng kondisyon sa atin. Itong gagawin yung Kanya, yun ang gagawin natin. Hindi tayo magbibigay ng kondisyon sa Kanya. O kung gagawin mo ito, Panginoon, test mo ako. Hindi. Kung gagawin mo ito Kanya, ikay maging alagad ko. Hindi sinasabi ng Panginoon on His term, not ours. Kaya katalangin po natin ang ating mga sarili. Tayo lahat. Tayo ba yung totoong alagad ng Panginoon? Siya ba ang ating priority sa bawat aspekto ng ating buhay? Alam po ninyo kahit sa panahon natin ngayon, talagang challenge sa maging Kristiyano. So, totoo lang. Sabi ni Brother Ronnie, sa New Zealand, meron silang mga miyembro mag-asawa ay nurse. Merong panahon kaya na isang buwan, hindi sila makasamba kanya. Dahil sila yung nurse. Eh? O nga, ako yun talaga yung challenge sa ating buhay ngayon sa modernong panahon. Umungulan tayo sa pang pribileyo, umungulan tayo sa ating mga pag-aari. Totoo yun. Blessing yun. Pero minsan, nahihirapan tayo maging Kristiyano. Kaya nga po yung pananalita ng Panginoon, sabi niya, pagdating kaya ng anak ng tao, makakasumpo kaya siya ng pananampalataya kanya. Kahit sa mismo nagtatanong siya, pagdating ko kaya kanya, meron ako madadatnan na sumasampalataya, sabi ng Panginoon. So kahit sa kanya, challenge yun. Meron kaya matitira kanyang tapat sa akin pagdating ko kanya. Habang umaasenso ang lipunan, yun ang problema. Sa Amerika, gano'n. Dahil sa sila'y relatively speaking, mayamang bansa. Maraming mga Amerikano, hindi naniniwala sa Diyos. Hindi namin kailangan ng Diyos. Ngayon, sa Facebook minsan, nasusunog yung Los Angeles, at sabi ng mga nagko-comment, bagay nila kanya, nakalimutan nilang Diyos. In some sense, totoo yun. Hindi ko naman sinasabi, pinaparusahan sila ng Diyos. Pero reminder yun sa atin. Kahit ano pang kayamanan meron ka, sa isang iglap, mawawala yun. Alam niyo yung mga artista nadali doon, na $30 million na $20 million, $10 million sa mga bahay. Imagine yung dollars. Kung $10 million, magkano sa peso yun? 500 million pesos, yung mga bahay nila, nasunog, nawala. So, yun na makikita natin. So, tayo ba'y committed na sumunod sa katuruan ng Panginoon hanggang sa wakasan? Alam niyo, mayroon tayong magagawa para maging matibay tayo sa isa't isa. Maglingkod lang tayo. Huwag tayo magbigay ng limitasyon sa ating paglilingkod hanggang sa makakain natin. Hindi naman tayo ina-expect ng Panginoon na gawin natin ang mga bagay na hindi natin kaya gawin. Hindi niya expect yun. O halimbawa, ikaw may sakit, ikaw ay invalid, hindi ka na makasamba, wala na sa expectation sa'yo. Hindi mo na kayang gawin eh. Pero kung kaya natin gawin, kailangan natin gawin. Sabihin. Yun na magiging kahulugan ng ating pagiging alagad. So susunod, at kasunod po rito, ang relasyon natin sa ating sarili sa pagiging alagad. Kasi kailangan meron kang gawin sa sarili mo. Ang dalawang bagay na makikita natin na naglalarawan sa alagad ng Panginoon, dalawa. Palagi ginagamit ng Apostle Paul ang pagiging athlete at pagiging sundalo. Tayo po ay parang athlete, meron tayong racing. Di ba sabi ni Pablo, I have fought the good fight, I have finished the race. Kanya. Habang sinusunod ni Pablo yun, ang ikinikintan niya yung Olympic Games ng mga Grego. Paano sila na nagwawagi kanya? Ganon din tayo kanya magwawagi sa ating race. So ito po ating pag-aaral po sa hapon ito. So ito po ating pag-aaral